When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus, in you, your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in wonder. You have taken me over, you have won my heart, yeah. The sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus, in you, your love is a flood, and I'm caught in the current of your your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart, yeah. You have won, you have won my heart, Lord, Lord. Into the deep I will go with you. Submerge my feet to my head and all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head and all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me.
mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Isang linggo na naman ang lumipas at kahit anong bagyo man ang dumaan, literal man o hindi sa ating mga buhay, ang mahalaga ay tayo ay paninindigan na meron tayong Diyos na mas malaki at mas malakas pa sa kahit anong bagyo. At bagamat tayo ay nasa kanya-kanya nating mga tahanan, sama-sama tayo mag-alay ng awit ng papuri at sa ating Panginoon. Ocean's vast as thunders roll. I will soar with you above the storm. Father, you are King over now we still know you. Find rest, my soul, in Christ alone. Knowing His power, in quietness and trust, when the oceans rise inside this room, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan po ang bawat isa na ihanda ang kanyang sarili para po sa ating gagawing pananambahan. Bago po tayo magsimula ay tayo po yung sandaling yumuko at manalangin. O dakilang Diyos na tunay na mahabagin sa lahat, maraming po salamat Panginoon sa oras at araw na ito na kasama-sama mo kaming pinipon upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming po salamat Panginoon sa mga taong patuloy mong ginagamit mula sa lalaki at babae Panginoon na magkaroon ng mga ganitong pananambahan at sa taong itatayo nyo sa aming harapan Panginoon na maghahatid ng pagkain espiritual na tunay namin kailangan Panginoon sa mga oras na ito Panginoon. Patnubayan nyo po siya at ingatan nyo po siya pati ang buong sambahayan niya.
at patuloy niyo po siyang itago sa iyong likuran upang ikaw lamang po ang patuloy naming madakila at mapasalamatan. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid at ang bawat pamilya bumubuo ng iglesia ito, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan at patuloy niyo po silang patnubayan. Na alam namin, Panginoon, na dumaranas po kami ng krisis na ito. Alam namin na mas malaki ka pa, Panginoon, sa mga krisis na ito sapagkat ikaw ay sovereign God ang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. Panginoon, sa patuloy namin pananambahan, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at sa mga tao na nakagawa ng pagkakasala sa amin, Panginoon. Nawa sa aming pagharap sa iyong paanan, Panginoon, pakalinisin niyo po ang aming mga puso upang maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa iyong presensya. Nawa, Panginoon, sa pagpapatuloy ng pananambahang ito, ikaw, Panginoon, ang manguna at ang kadakilaan mo lamang, Panginoon, ang tanging matanyag. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming sinasamot dinadalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Umagos at halos malulod na. Umihip ang hangin, pilit na. Ako ay itumba, hinalos na. Dilim ang langit, hinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang bublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang talay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Oh, oh. Humuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, lumilit na. Ako ay itumba, nalot mo. Dilim ang langit, hinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang tulihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, ikaw ang aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang talay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo.
man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang iyawan. Kakilaan mo, kulang ang lahat na tula. Kulang maging mga salita upang igaya kabutihan mo. Lahat ng awit sa mundo, di kayang iyawan. Kakilaan mo, kulang ang lahat na tula. Kaya maging mga salita upang ihaya kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tingin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang larawan. Kakilaan mo, kulang ang lahat ng tula. Kulang maging mga salita upang ihaya kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang larawan. Katakilaan mo, kulang ang lahat ng tula. Kulang maging mga salita upang ihaya kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako na basahin ang aklat ng mga taga-Epeso, kabanatang 6, talataang 11 hanggang sa mga sumusunod. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kung hindi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buo kagayakan ng Diyos, upang kayo'y mga katagal sa araw na masama,
At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat ng baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nanganiningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siya salita ng Diyos. Maging papapala nawa sa Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig na kanyang mga salita. Tayo po isang daliging bukod at manalangin. Ama naming Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Special na araw, Panginoon, na kami po ay sama-samang dumadalangin, nag-aaral ng iyong salita, ang ikinig niyo mensahe, Panginoon. Sama-sama kaming nananalangin, umaawit, Panginoon, at pagpuri sa iyo. Maraming salamat at dumarating, Panginoon, ang araw na ito, ang araw ng linggo, kami po ay nagkakaisa. Bagamat kami po ay huway-huwalay, ay kami po ay nagkakaisa, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Panginoon, namin dalangin sa gawain namin ito, Panginoon. Panawa ang patuloy na maging alalay namin, lumabay sa amin, na magkaroon kami, Panginoon, ng katuruan. Na ang katuruan ito, Panginoon, ay tumatak sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At kami, Panginoon, habang ganito ang panahon, na bagamat hindi kami makalabas, hindi kami makapunta, Panginoon, sa bahay-sambahan, kami po'y patuloy na lumalakas. Dahil araw-araw, Panginoon, kami po'y dumadalangin sa iyo, nag-aaralan yung mga salita, at kami rin patuloy nagiging bahagi ng mga gawain ng iyong iglesia. Panginoon, ikaw nawa ang gumabay sa amin sa buong programang ito, Panginoon, sa aming pananambahan. Ito lang po ang aming samo at dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. I found a love for me, and I'm gonna stay with him and follow his lead. Well, I found a God, faithful and sweet. Oh, I never knew it's been with someone waiting for me. I don't deserve his grace and love, knowing what kind I was. He never leave my side. Those time, Jesus, please help me grow. Whatever your ways I go, I give my future in your hands. Before I was living in the dark, but you, God, gave me light. Now walking on your path, listening to your words of love, even though I was a mess. When I prayed kneeling down in my bed, you heard it and you showed me perfect love tonight. And I found a God stronger than anyone I know. When I am weak, He is my strength, He is my home. I found a God who carried all my sins at the cross. He gave His life to save people of this world. I'm not ashamed and I'm so in love, praising the God of gods. I know with you I'm alright all the time. Jesus, please lead my life, 'cause you are the way, truth, and life. I trust my future in your hands.
was living in the dark, but you, God, gave me light. Now walking on your path, listening to your words of love, even though I was a mess. When I prayed kneeling down in my bed, you heard it and you showed me perfect love that night. Before I was living in the dark, but you, God, gave me light. Now walking on your path, listening to your words of love, I have faith and now I see. Now I know I have met my Savior for a reason. God is perfect. I don't deserve this, but you showed me a perfect love tonight. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ako po si Brother Ayel. Ang gagamitin natin Panginoon sa umaga po ito upang bigay po ng encouragement, inspiration sa bawat isa sa atin. Kamusta po kayo mga kapatid? Isa po kong pribilehiyo na ako po ay gamitin ng ating Diyos at ako po ay nagpapasalamat sa Muntinlupa Church of Christ. Kamusta na po kayo kapatid? Palagi po kayo mag-ingat dyan at patuloy tayong maniwala, magtiwala at manalangin sa ating Panginoon. Alam niyo po, may mga pamilya na kung saan ay nasusumikap sa kanilang trabaho upang magkaroon ng magandang bunga ang kanilang buhay. Meron din naman yung iba na kung saan ay nasusumikap na pag-aralin, pagtapusin ng kanilang anak upang sa hinaharap ay magkaroon ng magandang resulta o bunga ang kanilang paghihirap. Ganoon din naman kami mga estudyante po, kami rin ay nagsusumikap na mag-aral, magtapos upang kami ay may magandang kinabukasan, upang may pakita man lang namin, may balik namin sa mga magulang yung bunga na yun. At sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay kinuha po sa Romans chapter 5 verse 1 to 5 at pinamagatan pong the result of justification by faith. At nais ko pong basahin po sa inyo sa verse 1 sa New King James Version po. Ganito po ang sinasabi. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano po? Ano nyo po, sa panahon natin ngayon sa COVID-19, sa aking pag-aaral, sa aking pagmamasid-masid, may dalawang resulta. Isa po dito ay bad result at dito po ito ay good result. So, doon po muna tayo po sa bad result. Ano ba yung mga bad result na nangyari sa atin? Simula nung may COVID-19. Una po rito, nagkaroon ng pangit na resulta dahil tayo ay nawala ng trabaho, natigil ang ating hanap buhay. At pangalawa po rito ay nawawala na rin tayo ng panggastos, nawawalan tayo ng pagkain. At pangatlo rito ay hindi tayo agad-agad makalabas at hindi natin magawa yung mga gusto natin gawin, katulad ng mga nagagawa natin yung tayo ay pwede pa lumabas. At yung good result naman po na aking napansin, ito po yun. Simula po nung nagkaroon ng COVID-19, nabawasan po yung krimen at nabawasan po yung pag-inom ng alak, nabawasan po yung ibang mga ginagawa ng mga tao, mahilig, mga pagsusugal, At meron din namang may mga napansin din po ako, ito po yung pinakamagandang naging resulta simula po nung COVID-19, nagpakita rito yung pagiging isang tao, yung pagtutulungan, yung pag-ibig nila sa kanilang kapwa, na kung saan ay silang meron
yung tayong may meron, sila po yung nakakatulong, ano po, sila po yung nakakapagbigay sa nangangailangan, ano po. At ang nais pong iparating po sa atin ng sulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 5, verse 1 to 5, ang bawat isa ay maaaring maranasan ang bunga ng pagpapawalang sala sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalatayang tinanggap. Ano po? We can experience the result of justification by faith. Pag sinabi pong justification by faith, justification, ito po yung sinasabi, the action of declaring or making righteous in the sight of God. Ito po kung saan ay nakita ng Diyos ang isang tao na kung saan ay faithful sa Kanya. Nakita niyo yung kanyang pananampalataya, kaya pinawalang sala niya. Ano po? At tayo yung mga kapatid, tayo yung mga naniniwala sa Diyos. Ano po? Dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating pagsunod sa Diyos, tayo pinawalang sala niya. Ano po? Kung sa sulat po ni Apostol Pablo na sa chapter 5, verse 1 to 5 po, ay may tatlong idea siya na gustong iparating sa Tiga-Roma na po. At sa bawat isa sa atin na dapat natin malaman at mabigay po ng lakas at inspiration po sa bawat isa sa atin itong sulat niya na ito. Kung babasahin po natin ang Romans chapter 5 at sa buong Romans po, ito po ay patungkol sa kahabagan ng Diyos, grace of God. Ano po? At doon lang po tayo magpo-focus sa chapter 5 verse 1 to 5. Ang tanong dito, Brother Ariel, paano natin mararanasan yung bunga nung tayo ay napawalang sala? How can we experience the result of justification by faith? By understanding the affirmation seen in Romans chapter 5 verse 1 to 5, we can experience the result of justification by faith. At dito na nga po papasok yung tatlong idea ni Apostol Pablo na dapat nating malaman. Simula nung napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Una po rito, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. We have peace with God sa verse 1 po. Kung babasahin po natin ang Old Testament, ito po ay kung babasahin natin dito, ito yung time na talagang nakakatakot. Nakakatakot na kung saan ay masasabi mo talagang walang kapayapaan between God and man. Bakit? Dahil yung time nila na yun, kapag sila ay nakagawa ng kasalanan, ay directly silang pinaparusahan. At yung mababasa natin yung Sodoma at Gomora dahil nga sa mga kasalanan ginagawa na nila, dahil nga hindi na nila kilala ang Diyos, sila ay pinarusahan mismo ng Diyos. Pinarusahan sila ng Diyos. So, bakit ko nila naranasan yung ganun? Bakit wala silang kapayapaan? Dahil walang Kristo na nagiging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya tayo mga kapatid, kaya natin naranasan ngayon, sa panahon natin ngayon, yung kapayapaan mula man and God, dahil kay Christ, through our Lord Jesus Christ, tayo kaya natin naranasan yung kapayapaan na iyon. At kung sa panahon po natin ngayon, sa may COVID-19, yung time na magkakaroon po yung gera, yung Iran and America, di ba po? Tayo pa rin ay nagpasalamat sa COVID-19 dahil naitigil yung World War III, hindi na siya lumalim yung luwaan doon. Ngunit napalitan niya ng COVID-19. Pero dahil nga rin sa pag-ibig pa rin ng Diyos, hindi niya hinayaan na magkagulo yung mga tao. Hindi niya hinayaan na magkaaway-away yung mga tao. Ganun ang Diyos sa atin. Amen po ba? Na kung saan ay hindi niya hinahayaan na ang kanyang mga anak ay magkasakitan, magpatayan, mag-away-away. Ngunit ito nga, kahit na ganoon pa man, aranas pa rin tayo ng isang krisis. Ngunit pinaramdam sa atin ito ng Diyos kung hanggang saan tayo, kung paano natin mamahalin
yung kapwanan natin. Ano po? Kung paano natin ipaparamdam yung pag-ibig na pinaramdam sa atin ng Diyos. Simulang dinala niya dito ang kanyang anak upang tayo ay maligtas, upang tayo ay mapawalang sala sa ating mga kasalanan. Ano po? At ikalawang bagay po na makakatulong at naging bunga simula nung napawalang sala tayo sa ating mga kasalanan. Ano po? Ito po yung naging bunga. We have access by faith from Christ. Ano po? Nagkaroon din tayo ng daan patungo kay Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ano po? Simula nung tayo ay napawalang sala, ito po yung naging bunga. Ano po? Nagkaroon tayo ng way upang tayo makasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Alam niyo po, yung dati nung hindi ko pa po nakilala ang Diyos, ang Kristo Jesus. Ano po? Ako po ay napapatanong sa aking sarili. Kung saan ba ako pupunta kapag natapos na yung araw ko dito sa lupa po ito. Ano po? Dahil hindi ko po talaga alam kung ano ba yung talaga yung impyerno at yung langit. At ako po ay napapasalamat dahil nga nakilala ko ang Kristo Jesus at nalaman ko dahil sa aking pagbabasa-basa sa Biblia, nalaman ko kung ano nga ba talaga at paano dapat makasama ang ating Panginoon. Ano po? Upang makasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid, tayo ay patuloy na magtiwala, patuloy na lumakad sa Kanya, at patuloy natin gawin yung mga pinapagawa niya sa atin bilang mga anak niya at naglilingkod sa Kanya. Ito po yung mga naranasan natin. Ano po? Tinamasa rin natin yung kagandahang loob ng Diyos. So ano po ba yung kagandahang loob na iyon na sinasabi ni Apostol Pablo sa atin? Ano po? Ito po yung grace of God na kung saan hindi natin talaga deserve na matanggap yung ganito. Ngunit sa pag-ibig pa rin ng Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, dahil nakita niya yung ating pananampalataya, dahil sa ating pagtitiwala sa Kanya, ano po, binigyan pa rin tayo ng kahabagan. Binigyan pa rin tayo ng pag-asa na makapiling niya. Ano po, alam niyo po, kung iisipin natin sa mundong ito, dahil tayo ay nakagawa pa rin ng kasalanan, dahil sa mundong ito ay pasama ng pasama ang sanlibutan, ano po, kaya niya pong gunawin ang mundong ito sa isang iglap lang. Ngunit niya sa kahabagan ng Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil may mga nagkita pa rin siya ng mga anak niya na talagang faithful sa kanya, nagsaserve sa kanya ng totoo, sa kanyang pamumuhay, di man nakikita ng kapwa niya, nakikita yun ng Diyos, na po, di pa rin hinahayaan ng Diyos na gunawin ito. Dahil gusto niya pa rin na magbago tayo. Gusto niya pa rin na patuloy tayo magtiwala sa Kanya. Kahit nakakaranas tayo ng ganitong krisis, andun pa rin pagiging faithful natin sa Kanya. Ano po? Yun po yung kagandahang loob na naranasan natin na simula nung napawalang sala tayo sa ating pananampalataya. Ano po? At meron pa po rito sinabi si Apostol Pablo, at nagagalak din tayo dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Rejoice in hope of the glory of God. Ano po? Napakaganda po ito na sinabi ni Apostol Pablo sa bawat isa atin, no? Saan ay nagkaroon tayo talaga ng pag-asa na makabahagi. Ano po? Ito po yung gusto ng Diyos para sa atin. At ito yung gusto natin na mangyari sa bawat isa sa atin. Ano po? Kahit na napakasama mo, kahit na paulit-ulit ka mangaagawa ng kasalanan, mga kapatid, ano po? Tayong lahat ay hindi pa rin tayo hinahayaan ng Diyos na mapahamak. Ano po? Andyan pa rin siya na lagi nakikinig sa atin. Lagi tayong pinapatawad. Lagi tayong binibigay lahat ng ating pangangailangan. Ganun pa rin ang Diyos. Ano po? Dahil nga sa ating pananampalataya, ano po? At panghuli po na bagay na naging bunga simula nung tayo napawalan sala dahil sa ating pananampalataya. We have glory in tribulation through Jesus Christ.
tayo nagkaroon ng kagalakan sa kahirapan sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Alam niyo po, ano po ba yung kahirapan nito? Alam niyo po, ang pagiging isang Kristiyano talaga ay napakaraming pagsubok. Napakaraming pagsubok simula nung yung Kristiyano ka at nung nandun yung time na lumalakad ka sa Kanya, binabago mo yung sarili, ano po, at hanggang ngayon. Alam niyo po, share ko po sa inyo yung buhay ko po nun. Yung time na po na ako ay nabautismuhan, napakaraming pumipigil sa aking sarili. Ano po, kung saan ay napakarami kong kinaharap na pagsubok. Marami akong nilabanan. Yung mga ginagawa ko dati na makasalibutan ay inalis ko yun. Yung mga words na talagang makasalibutan, inalis ko yun. At yung alam ko na sa palagay ko na yun yung papasaya sa akin ay hindi pala yun yung para sa iyo, hindi yun pala yung papasaya sa iyo, ay inalis din. Inalis ko yun. Inalis ko po lahat ng alam ko makakasagabal sa pagiging isang Kristiyano ko. At alam ko po sa bawat isa sa atin ay kinaharap din yung ganong pagsubok na po. At nung time na kinakaharap mo yung ganitong pagsubok, ay nagkakaroon ka pa rin ng kagalakan. Nagagalak ka dahil binibigyan ka ng lakas ng Diyos. At nalalaman mo na kung saan ay mali pala yung mga bagay na ginagawa mo dati. Ano po? At yun nga po yung kagalakan na naranasan natin simula nung napawalan sala tayo sa ating pananampalataya. Ano po? At sa panahon po natin ngayon, talagang napakaraming kahirapan ang ating naranasan ngayon dahil nga sa krisis na ito. Ako po ay talagang nagagalak bilang isang lingkod nyo po, na kung saan ay patuloy pa rin tayo nandito, patuloy pa rin tayo nag-worship kay Lord kahit na tayo ay nakaranas ng kahirapan, nakaranas ng mga pagsubok, ng mga problema. Andun pa rin yung kagalakan natin. Dahil alam natin na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Hindi po ba? Dahil alam po na knowing that tribulation produce perseverance. Ang lahat ng kahirapan nito ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Sabi nga po sa isang kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. Ang isang Kristiyano, kapag patuloy kang nagtsatsaga sa Diyos, may bibigay sa iyong reward ang Diyos. At ang reward niyon ay walang makakatumbas dito sa lupa. Kaya yung mga pagsubok, mga problema dumarating sa atin po, kakayanin natin yan sa pamamagitan ng ating pananampalatayang tinanggap sa ating Panginoon. Huwag tayong sumuko, huwag tayong bumigay. Dahil alam natin na may pag-asa tayo. Pag-asa tayong makapiling ang ating Panginoon. Sabi po rito, perseverance produce character. Ang pagtsatsaga po ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Tama po? Ang mabuting pagkatao po na yung sinasabi nito na kung saan ay dito pa lang sa lupa, ang pagiging isang Kristiyano mo, pinapakita mo na. Kahit na napakaraming pagsubok, napakaraming kahirapan na naranasan natin dito. Dahil nga sa iyong pagtsatsaga, nagbubunga yung mabuting pagkatao at pinapakita mo yun sa iyong kapwa. At lalo tigit, pinapakita mo yun sa ating Diyos. At yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Kung saan ay susubukin tayo ng Diyos kung hanggang saan tayo sa Kanya. At kapag yun ay napagtagumpayan mo, pag yun ay napagtagumpayan mo, nating lahat ay magkakaroon tayo ng reward sa Kanya. Tayo ay magkakaroon ng pag-asa makapasok, makapiling ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito, sabi po rito, character produce hope. Di ba po? Ang mabuting pagkatao, dahil sa mga ginawa natin dito na mabuting gawa sa lupang ito, ay magkakaroon tayo ng pag-asang makapiling, makabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit na may krisis ngayon, kahit na nagkukulang tayo man sa pagkain,
maging mabuting tao pa rin tayo. Maging mabuting Kristiyano pa rin tayo. Pakita natin, nakakayanin natin ito. Ipagtatagumpayan natin ito ng sama-sama sa pamamagitan ng ating Diyos. Dahil ito ay isang uri ng pagsubok at susubukin tayo dito kung hanggang saan tayo mga Kristiyano. Ano po? At nawa mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Patuloy tayong manalangin. Ano po? Dahil sabi nga, ang pag-asang makabahagi sa Diyos ay ito yung pinakamagandang reward na matatanggap natin sa bawat isa sa atin. Ano po? At nawa mga kapatid, huwag tayong mawawalan ng pag-asa lalo tigit sa mga naranasan natin pagsubok, problema sa COVID-19 na ito. Ano po? Sa anumang mangyayari sa mundong ito ay huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Gawin lang natin kung ano ang makakabuti sa atin, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos upang tayo ay makabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. At bilang pagtatapos dito, sabi ni Apostol Pablo sa verse 5, hope does not disappointed, because the love of God has been poured out in our heart by the Holy Spirit who was given to us. Ano po? Kaya nga, yung mga ginagawa natin dito sa lupang ito, ano po, ay nakikita ng Diyos. Ipakita natin kung hanggang saan yung ating pananampalataya. Ano po? Ating pagiging faithful sa ating Diyos. Nawa nga mga kapatid, sa umaga pong ito ay nagbigay inspirasyon po sa bawat isa sa atin at nagbigay lakas po sa bawat isa sa atin. Patuloy po tayong mag-ingat, patuloy po tayong manalangin at patuloy tayong palakasan ng ating pananampalataya. At yun na po ang aking nagbabahagi sa umaga pong ito. God bless po sa bawat isa sa atin. Nasa dako na po tayo ng banal na dulang ng ating Panginoon. Bago po natin ganapin, pakinggan natin ang banal na kasulatan sa Mateo, kabanatang 26, talatang 26 hanggang 29. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati ni Eon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom itong katas ng ubas, hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Pagpapala po sa atin ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay sama-samang manalangin. Diyos naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, lubos po ang aming pasasalamat, Panginoon, sapagkat muli narito kami, sama-sama kami na nagpupuri, sama-sama kami na sumasamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Panginoon, maraming salamat sapagkat minsan pa ang bawat isa sa amin patuloy na dumudulog sa iyo, patuloy na sama-sama kami naniniwala, Panginoon, na ikaw lamang ang dakilang Diyos na aming sinasampalatayanan. Panginoon, pagindapatin mo ang bawat isa sa amin sa umagang ito sa pagtanggap namin ng kalarawan ng iyong dugo at ng iyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo na siyang naghugas ng aming mga kasalanan. Panginoon, patuloy niyo pong pagalapin ang aming mga puso sa pagsamba sa iyo. Patuloy po, Diyos, na palakasin mo kami sa aming mga kahinaan. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kalarawan ng iyong katawan at dugo na ito sa pagtanggap namin upang ito'y maging pagpapala rin sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming hiling, dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang araw po sa ating mga kapatid. Bago po tayo magbigay, pakinggan po natin ang sulat ng Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 11 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi, kaya't ituloy na ninyo ito ang sigasig na ipinakita ninyo sa pasimula ay panatilihin ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Naging pagpapala po sa atin ang pagbabasa at patrinig ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay muling nagsama-sama sa pagsamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na kami ay patuloy na makagawa ng paraan upang kayo po ay patuloy namin paglilingkuran. Sa gitna, Panginoon, ng aming sitwasyon ngayon, ang dumating at naranasan ng aming bayan ang na kayo po ay palaging nag-iingat sa amin. Salamat, Panginoon, sa itong malaking pagpapala sa amin, Ama, dahil kami po ay ligtas, Panginoon, ang bawat isa sa sakit na ito, sa virus na ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala mo. Biyaya na aming natanggap sa ibang araw. Sa araw na ito, salamat naman na hindi kami pinapabayaan. Dahil iyon po ang pangako mo sa amin na hindi niyo kami pababayaan. Panginoon, tuloy kami na umasa sa iyo. Tuloy kami na nanalig sa iyo. Tatapat sa iyo, Panginoon, sa kabila ng aming sitwasyon. Panginoon, aming dalangin, Ama, na kayo po ang patuloy na mag-provide sa amin ng aming pangangailangan. At aming hinihiling, Panginoon, ang pagbabay ng Espiritu. Kami ay laging malapit sa iyo kasama ng aming mga mahal sa buhay sa bawat tahanan namin kayo. Alam po namin, Panginoon, na ang bawat pangyayari ay may dahilan. Lalo po, Panginoon, itong aming naranasan ngayon. Ilan na kami po ay kasama sa aming tahanan. Meron kami sapat na oras, Panginoon, na magkasama ang aming mahal sa buhay. Panginoon, maraming salamat na kayo po ang nagbibigay sa amin sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat sa mga tao na ginamit mo upang tugunan ang aming mga pangangailangan. Ama, sa oras nito, rin po namin ang patuloy niyong paggabay sa bawat sa amin hanggang sa aming pagtapos na aming pagsamba sa iyo sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat po. Then, inabalik namin sa iyo lahat, Panginoon, ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po ay mag-ukol ng pangwakas na panalangin. Maraming Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami ay lubos na nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na buhay, kalakasan, biyaya at pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa kabila ng krisis na aming nararanasan. Narito kami, Ama, upang ikaw ay patuloy na papurihan. Sambahin namin, Panginoon, sa Espiritu at sa katuwanan. Salamat, Ama. Bagamat kami, Panginoon, ay physically hindi magkakasama, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga puso at isipan, Panginoon, pinag-iisa mo kami sa pamamagitan ng guidance, Panginoon, ng Holy Spirit. Salamat, Ama, sa mga salita na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay patuloy na maging kalakasan, Panginoon, ng aming spiritual na pamumuhay. Salamat din, Panginoon, sa mga babae at lalaki na iyong ginamit, Panginoon, sa umagang ito na maging tagapangunan ng gawain na ito. Dalangin namin, Panginoon, na sila ay iyong patuloy na ingatan, palain at patuloy na pagkalooban, Panginoon, ng karunungan na nagmumulamat sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa mga frontliners, mga nurses, mga doktor, Panginoon, na patuloy mong ginagamit upang maging instrumento ng kagalingan para sa mga taong parang mayroong karamdaman. Nilalapit namin, Panginoon, sila na sila iyong ingatan. Palakasin, Panginoon, ang kanilang pisikal na katawan, Panginoon, upang hindi sila, Panginoon, mahawa ng karamdaman ito. Nilalapit namin, Panginoon, na sila ay iyong ingatan at samahan. Kalooban, Panginoon, ng karunungan nagmumalamat sa iyo. Ngayon din, Panginoon, ang mga taong nagsasaliksik, Panginoon, ng gamot na nararapat, Panginoon, sa karamdaman ito. Nadalangin namin, Panginoon, na sila ay iyong samahan, pagkalooban, Panginoon, ng kaisipan na nagmumula sa iyo upang sila, Panginoon, na makaisip ng medicine at ng vaccine, Panginoon, na rapat para sa karamdaman ito. Dalangin din namin, Panginoon, na kami ay iyong iingatan at samahan sa araw-araw naming buhay. Ganyan din, Panginoon, Pangulo ng aming bansa, patuloy na iyong samahan, palain at bigyan ng karunungan na nagmumula, Ama, sa iyo. Ingatan mo sila, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang iba pang kalamidad na dumarating sa aming bansa. Nalapit namin, Panginoon, ito sa iyo na ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na mag-iingat sa amin. Katulad ng bagyo, lindol, Panginoon, na patuloy naming naranasan sa bansang ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng bagay. Ito ang aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Ngayon daw sa makapag-iingat mula sa pagkatisod at makapagharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harap ng kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan at ang paghahari at ang kanyang kapangyarihan sa kaunahang panahon at ngayon at magpakailang paman siya nawa.
ibigay noon at magpakailanman, dakila't makapangyarihan.